Nagtayo ka na ba sa harap ng salamin? Iniling ang iyong ulo, inayos ang iyong buhok, at naisip na may kulang? Baka dati ay malusog at maliwanag ang iyong buhok, ngunit ngayon ay mukhang kulang sa sigla, manipis o hindi na ikaw. O baka pumunta ka na sa parlor, humingi ng bagong estilo, pero umuwi kang may pakiramdam na mas matanda ang hitsura mo kaysa mas bata. Kung pamilyar ito sa'yo, hindi ka nag-iisa. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating buhok, minsan sa mga paraang hindi natin inaasahan. Maaari itong lumipas, mawalan ng dami o maging mas mahirap ayusin. At kahit na pribilehiyo ang pagtanda, karapat-dapat pa rin tayong magmukhang masigla at maganda. Ang tamang gupit ng buhok ay maaaring gumawa ng higit pa sa pag-framing ng iyong mukha. Maaari itong magpabata ng iyong hitsura, mapalakas ang iyong kumpiyansa at baguhin pa ang iyong pakiramdam sa sarili. Kaya ngayon, tatalakayin ko ang 5 gupit ng buhok na pinatunayan na nagpapabata pagkatapos ng 50 taong gulang. Ngunit hindi ito tungkol sa paghabol ng kabataan. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng sariwang, kumpiyansang bersyon ng iyong sarili. Tatalakayin natin ang pinakamahusay na estilo para sa iba't ibang hugis ng mukha at uri ng buhok, kung bakit gumagana ang mga ito, at magbabahagi rin ng mga eksperto na tips sa pag-estilo upang mapanatiling maganda ang iyong buhok. Ngayon, linawin natin ang isang bagay. Hindi dahil lumipas ka na sa isang tiyak na edad ay nangangahulugang kailangan mong matuon sa ligtas o lipas na panahon na gupit ng buhok. Hindi mo kailangang maggupit ng sobrang ikli maliban kung gusto mo. Hindi mo kailangang magkulay ng maitim ang buhok para manatiling bata ang hitsura. At tiyak na hindi mo kailangang manatili sa parehong estilo na mayroon ka na sa loob ng 20 taon. Sa halip, magtutuon tayo sa mga gupit na nagpapahusay ng iyong natural na kagandahan, nagpapalabas ng iyong pinakamahusay na katangian, at gumagana kasabay ng natural na texture ng iyong buhok. Hindi laban dito. Kaya kung handa ka ng alamin kung paano ang isang mahusay na gupit ng buhok ay magpapabata sa iyong pakiramdam tulad ng iyong puso, samahan mo ako. At kung iniisip mo na kailangan ko ito, magkomento sa ibaba at ipaalam sa akin kung aling gupit ng buhok ang pinakakinagagalakan mong subukan. Hayaan mo akong magtanong sa iyo. Nakakita ka na ba ng isang tao, baka isang kaibigan o sikat na artista, at naisip, wow, kahanga-hanga ang hitsura niya para sa kanyang edad? At sa kabilang banda, nakakita ka rin ng isa na tila biglang tumanda? Ano ang pagkakaiba? Madalas hindi lamang ito tungkol sa pag-aalaga ng balat, pampaganda o maging henetika. Ang buhok ang susi. Ang buhok ay isa sa mga unang napapansin ng mga tao sa atin. Inilalagay nito ang frame sa ating mukha, nagdadagdag ng dimensyon at maaaring ganap na baguhin kung gaano tayo kaganda o katanda ang hitsura. At hindi lamang ito perception, may aktwal na agham sa likod nito. Habang tumatanda tayo, ang ating mukha ay natural na nawawalan ng collagen at elastisidad. Ang panga ay nagiging malambot, ang mga pisngi ay nawawalan ng dami, at ang balat sa paligid ng mga mata ay maaaring magsimulang lumabo. Ang tamang gupit ng buhok ay maaaring labanan ang mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng paglikha ng ilusyon ng pagangat, istruktura at kabuuan. Halimbawa, ang malambot na mga layer ay maaaring mag-angat ng mukha ng biswal, habang ang blunt na mga gupit ay maaaring magpatalas ng panga. Ang mga buntot na bangs ay maaaring magtago ng mga linya sa noo, at ang dagdag na dami ay maaaring magbigay ng hitsura ng mas makapal at mas batang buhok. Kapag tama ang mga elementong ito, parang instant na facelift, walang operasyon. Isa sa mga pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng batang hitsura at matandang buhok ay ang dami. Habang tumatanda tayo, ang buhok ay natural na nagiging mas manipis at nawawalan ng densidad. Maaari nitong gawing pagod o mabigat ang hitsura ng mukha. Ngunit sa tamang gupit, tulad ng malambot na mga layer o mahusay na hugis na bob, maaari mong ibalik ang galaw sa buhok, at ang galaw ay katumbas ng kabataan. Kahit maliliit na pagbabago tulad ng pagpihit ng dulo ng iyong buhok pababa
ay maaaring lumikha ng mas sariwa at mas masiglang hitsura. Ngayon, pag-usapan natin ang haba. Isang karaniwang mito ay kapag umabot ka sa isang tiyak na edad, kailangan mong pugutin ang iyong buhok. Hindi iyon totoo. Hindi ito tungkol sa haba. Ito ay tungkol sa hugis at istruktura. Kung ang mahabang buhok ay masyadong mabigat, maaari nitong hilahin ang mukha pababa at ma-highlight ang mga kulubot o pagkakalaylay. Ngunit kung may mga layer ito at mahusay na hinubog, maaari itong talagang mag-angat ng mukha at magpaalab ng malupit na mga linya. Kaya naman, ang mahabang mga layer, malambot na bobs at textured na mga gupit ay napaka-flattering. Ang face framing layers ay parang mahika. Estratehikong ginagawa nitong kapansin-pansin ang iyong pinakamahusay na katangian, maging ito man ay ang iyong mga pisngi, mata o panga habang banayad na pinapalayo ang pansin sa mga bahagi na hindi ka gaanong kumpiyansa. Halimbawa, kung ikaw ay may bilugang mukha, ang mga layer na umabot sa ibaba ng baba ay maaaring magpahaba nito. Kung mayroon kang kwadradong panga, ang mas malambot na mga layer ay maaaring magdagdag ng balanse. Ang layunin ay gabayan ang mata kung saan mo gustong mapunta ito. Ngayon, pag-usapan natin ang kulay. Ang pagpili ng tamang kulay ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung gaano kabata ang hitsura ng iyong buhok. Ang matigas na lahat ay madilim na kulay ay maaaring lumikha ng matinding kontraste sa tumatandang balat na nagpapahalata ng mga kulubot. Sa kabilang banda, ang mainit na multidimensional na tono tulad ng malambot na highlights o lowlights ay maaaring magdagdag ng lalim at liwanag kahit tinatanggap mo ang iyong natural na abuhing buhok. Ang pagdaragdag ng lalim na may silver highlights o toning treatments ay maaaring gawing may intensyon at nakaistilo ang hitsura nito kaysa mabaw o walang buhay. Kaya makikita mo na ang sikreto sa pagmukhang mas bata ay hindi tungkol sa paghabol ng mga uso. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano nakikipag-ugnayan ang buhok sa hugis ng iyong mukha, texture at galaw. At ngayong alam mo na ang agham sa likod nito, sumabak na tayo sa 5 tiyak na gupit ng buhok na magbibigay sa iyo ng sariwa at batang hitsura na hinahanap mo. Magsimula tayo sa isa sa pinaka-universally flattering at batang hairstyle, ang malambot na layered bob. Kung gusto mo ng walang hanggang estilo na agad na nagdadagdag ng dami, maganda ang pag-framing ng mukha at nagpapabata ng hitsura, ito na iyon. Kaya bakit napakahusay ng gupit na ito para sa mga babaeng higit sa 50 taong gulang? May 3 pangunahing dahilan. Una, nagdadagdag ito ng dami at galaw. Habang tumatanda tayo, ang buhok ay natural na nawawalan ng densidad. Ang isang blunt, mabigat na bob ay minsan ay mas nagpapahalata nito sa pamamagitan ng pagiging matigas o walang buhay ang hitsura ng buhok. Ngunit kapag nagdagdag ka ng malambot na mga layer, lumilikha ito ng galaw at kabuuan na nagpapahintulog sa mas makapal at mas maliwanag na manipis na buhok. Pangalawa, inangat at inilagay sa frame ang mukha. Ang gupit na ito ay parang mini facelift. Ang mga layer sa paligid ng mga pisngi at panga ay lumilikha ng epektong pangangat, ginagabayan ang pansin pataas kaysa pababa. Kung mayroon kang malulutang na balat o nagiging malambot na panga, ang isang bob na umabot sa ilalim ng baba ay maaaring mapahusay ang iyong natural na istruktura ng buto. Pangatlo, madali itong pangalagaan at iestilo. Maging suot mong tuwid at pino, bahagyang alon-alon o may malambot na alon, ang layered bob ay isa sa pinakamadaling estilo na pangalagaan. Kahit hindi ka mahilig maglaan ng maraming oras sa pag-estilo, ang mabilis na blow-dry gamit ang isang round brush ay maaaring lumikha ng natural na dami. Gumagana ang estilong ito para sa karamihan ng mga hugis ng mukha, ngunit narito kung paano ito i-tailor para sa iyo. Kung mayroon kang bilugang mukha, panatilihing mas mahaba ang mga layer upang mahaba ang mukha. Kung mayroon kang oval na mukha, maaari kang pumunta ng bahagyang mas maikli para sa cheek lifting na epekto. Kung mayroon kang kwadrado o angular na mukha, ang malambot na feathery na mga layer ay makakatulong na magbalanse ng matutulis na katangian.
Kung ang iyong buhok ay sobrang manipis, pumili ng banayad na layering kaysa sa masyadong maraming layer upang maiwasan ang pagkawala ng dami. Narito ang ilang mabilis na tips upang mapanatiling sariwa at bata ang iyong malambot na layered bob. Gumamit ng volumizing mousse sa mga ugat para sa dagdag na pangangat. Pumili ng side-swept bangs kung gusto mong palabagin ang mga linya sa noo. Panatilihing bahagyang textured ang mga dulo. Iwasan ang labis na nipis na dulo na maaaring magpahitsura ng marupok ang buhok. Kung nagkukulay ka ng buhok, ang pagdaragdag ng banayad na highlights ay maaaring mapahusay ang dimensyon at liwanag. Kaya kung naghahanap ka ng low maintenance, ngunit nakaestilo na gupit na agad na nagpapabata sa iyo, ang malambot na layered bob ay maaaring perpekto para sa iyo. Ngayon, pag-usapan natin ang isang matapang at sopistikadong pagpipilian, ang pixie cut na may side bangs. Kung handa ka na para sa isang chic, moderno, at hindi ka pani-paniwalang madaling pangalagaan na estilo, ito ang maaaring maging iyong susunod na signature look. Ang pixie cut ay kadalasang itinuturing na isang matapang na hakbang. Ngunit kapag ginawa ng tama, isa ito sa mga pinaka-flattering na gupit ng buhok para sa mga mas matatandang babae. Narito kung bakit. Una, lumilikha ito ng instant na pangangat at kahulugan. Ang isang mahusay na gupit na pixie ay ginagabayan ang mata pataas na lumilikha ng ilusyon ng mga pisnging na angat at isang tinukoy na panga. Ang side bangs ay tumutulong na palabagin ang hitsura at ginagawa itong batang-bata kaysa sa malupit. Pangalawa, nagpapahitsura ito ng mas makapal na buhok kaysa sa manipis. Kung nahihirapan ka sa manipis na buhok, ang isang pixie cut ay talagang maaaring magpahitsura ng mas makapal nito sa pamamagitan ng pag-aalis ng bigat na humihila pababa. Ang pagdaragdag ng malambot na mga layer sa itaas ay lumilikha ng taas at texture na nagbibigay ng mas ganap na hitsura. Pangatlo, ito ay moderno at sariwa. Ang isang pixie na may side bangs ay pinipigilan ang gupit na magmukhang masyadong malupit o maskulino. Sa halip, pinapalaabot nito ang mukha habang pinapanatiling nakaestilo at bata-bata. Dagdag pa, gumagana rin ang gupit na ito ng maayos sa natural na abong buhok, na nagdaragdag ng chic na silver-haired na kumpiyansa. Ang isang pixie cut ay maganda para sa maraming babae, ngunit espesyal itong magaling para sa mga may oval o heart-shaped na mukha dahil ang mga layer at bangs ay sumasabay sa mataas na pisngi. Mainam din ito para sa manipis o manipis na buhok dahil ang mas maikling haba ay nagkakaroon ng mas natural na dami sa korona. Para sa mga babaeng nagmamahal sa low-maintenance na estilo, hugasan, itos at lumabas na, ito ang tamang gupit. Kung mayroon kang mas bilugang mukha, ang pagpapanatiling bahagyang mas mahaba at may layer ang bangs ay maaaring makatulong na pahaba ang iyong mga katangian. Gumamit ng texturizing spray upang lumikha ng dami sa itaas. I-sweep ang iyong side bangs ng bahagyang sa ibabaw ng noo upang palabagin ang mga manipis na linya. Magdagdag ng magaan na styling cream upang bigyan ang iyong buhok ng natural na uyamod na tapusin. Kung gusto mo ng dagdag na dimensyon, isaalang-alang ang banayad na highlights para sa dagdag na lalim. Alam ko na ang pixie cut ay maaaring magmukhang isang malaking pagbabago, ngunit narito ang katotohanan. Hindi lamang ito isang hairstyle, ito ay isang pahayag. Ito ay sariwa, kumpiyansa at moderno. At kung iniisip mo ito, maaaring ito ang iyong hudyat na subukan. Pag-usapan natin ang isang gupit na nagdadala ng walang kahirap-hirap na galaw at enerhiya sa iyong hitsura, ang shoulder-length shag cut. Ang estilang ito ay gumawa ng malaking pagbabalik para sa magandang dahilan. Ito ay bata-bata, low maintenance at perpekto para sa sinumang gustong magdagdag ng dami at texture ng hindi masyadong magpapaikli. Ang shag cut ay hindi lamang uso. Ito ay talagang isa sa pinakamahusay na gupit para sa mga babaeng higit sa 50 taong gulang dahil sa kakayahang magdagdag ng dimensyon at pangangat. Narito kung bakit ito napakahusay. Una, lumilikha ito ng dami at kalambutan. Habang tumatanda tayo, ang buhok ay kadalasang nagiging mas manipis o nawawalan ng natural na hitsura. Ang shag cut
ay nagdadagdag ng mga layer na lumilikha ng galaw at dami na nagpapahintulog sa mas makapal at mas dynamic na buhok. Pangalawa, pinaalab nito ang mga katangian ng mukha. Dahil ang shag cut ay may face framing layers, nakakatulong ito na palabagin ang mga angular na katangian. Itago ang mga nalalaglag na bahagi at i-highlight ang iyong pinakamahusay na katangian ng mukha tulad ng mga mata at pisngi. Pangatlo, ito ay low maintenance at versatile. Isa sa mga pinakamahusay na bagay tungkol sa shag cut ay maganda ang hitsura nito kahit i-estilo mo man ito o hindi. Maaari mo itong suotin ng tuwid, alon-alon o magulo para sa walang kahirap-hirap na batang-bata at hindi naka-estilo na hitsura. Gumagana ang estilang ito para sa iba't ibang uri ng buhok, ngunit espesyal itong magaling para sa manipis o thinning hair dahil ang mga layer ay nagdadagdag ng dami ng hindi nagpapahitsura ng buhok na manas. Para sa mas makapal na buhok, ang gupit ay nag-aalis ng bigat na ginagawang mas madaling pamahalaan ang makapal na buhok. Para sa oval o mahabang mukha, ang mga layer ay lumilikha ng lapad at balanse. Para sa mga babaeng nagnanais ng walang kahirap-hirap na magulo na hitsura, perpekto para sa wash and go na estilo. Gumamit ng texturizing spray upang mapahusay ang natural na galaw. Pumili ng wispy bangs upang magdagdag ng mas maraming kalambutas sa mukha. Kung mayroon kang natural na alon, yakapin ang mga ito. Ang gupit na ito ay umuunlad sa texture. Panatilihing malambot at maayos ang iyong mga layer kaysa masyadong choppy upang mapanatili ang elegansya. Kung naghahanap ka ng sariwang, masayahing estilo na nangangailangan ng kaunting pagsisikap ngunit may malaking epekto, ang shoulder-length shag cut ay maaaring ang iyong perpektong kapareha. Ngayon, kung mas gusto mo ang isang bagay na makinis, elegante at pino, pag-usapan natin ang chin-length blunt cut na may malambot na mga layer. Ito ay isang pino, nakabalangkas na gupit ng buhok na nagbibigay ng bata at modernong hitsura habang nananatiling hindi kapani-paniwalang madaling iestilo. Ang dahilan kung bakit napakahusay ng gupit na ito para sa mga matatandang babae ay nagdadagdag ito ng istruktura at kahulugan na maaaring labanan ang ilang natural na pagiging malambot ng mga katangian ng mukha na nangyayari sa pagtanda. Hatiin natin ito. Una, lumilikha ito ng matulis at tinukoy na panga. Ang isang chin-length cut ay natural na ginagabayan ang pansin sa panga at leeg, na nagpapahitsura ng mas nakabalangkas at naangat. Ito ay espesyal na flattering para sa mga babaeng nakakaramdam na naging malambot ang kanilang panga sa paglipas ng panahon. Pangalawa, pinapanatiling malusog at makapal ang hitsura ng buhok. Isa sa pinakamalaking alalahanin sa pagtanda ng buhok ay ang pag-ihip. Ang isang blunt cut dahil sa pantay na haba nito ay nagpapahitsura ng mas ganap at mas malusog ang buhok agad. Pangatlo, ito ay isang perpektong balanse ng klasiko at uso. Ang gupit na ito ay walang hanggan at moderno. Mayroon itong sopistikasyon ng isang bob, ngunit ang kalambutas ng banayad na layering na ginagawa itong hindi kapani-paniwalang flattering. Gumagana rin ito ng maganda kahit i-estilo ng pino at makinis o may bahagyang alon para sa isang relax na hitsura. Ang estilong ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga babaeng may manipis hanggang katamtamang buhok dahil ang mga blunt na dulo ay nagdaragdag ng kapal. Ito rin ay mainam para sa mga may kwadrado o heart-shaped na mukha dahil ang malambot na mga layer ay tumutulong na balansin ang mga anggulo. Para sa mga babaeng nagnanais ng pino at low-maintenance na hitsura na madaling i-estilo sa ilang minuto at para sa mga nagsusuot ng salamin, ang gupit na ito ay magandang inilalagay sa frame ang mukha nang hindi ito nagiging overwhelmed. Gumamit ng magaan na smoothing serum para sa isang maayos at pino na epekto. Itak ang isang gilid sa likod ng tainga para sa isang moderno at walang kahirap-hirap na ugnayan. Para sa dagdag na kalambutas, i-estilo na may bahagyang papaloob na bend sa mga dulo kaysa tuwid-tuwid. Kung gusto mo ng kaunti pang galaw, gumamit ng wide barrel curling iron upang lumikha ng malambot na alon. Ang chin-length blunt cut na may malambot na mga layer ay ang kahulugan ng walang kahirap-hirap na elegansya. Ito ay naka-estilo, flattering, at gumagana para sa halos bawat okasyon,
Maging ikaw man ay pumupunta sa trabaho, lalabas para sa hapunan o nagmamadali lang sa palengke. At tandaan, ang susi sa paggawa ng anumang gupit ng buhok na magmukhang bata ay hindi lamang ang gupit mismo, ito ay kumpiyansa. Angkinin ang iyong estilo at hayaan itong maipakita ang iyong personalidad at enerhiya. Sa wakas, pag-usapan natin ang isang estilo na pinapanatili ang iyong haba habang nagdadagdag ng galaw, dami at kalambutas, ang mahabang mga layer na may curtain bangs. Kung isa ka sa mga nagmamahal sa mas mahabang buhok, ngunit nag-aalala na maaari itong humila pababa sa iyong mukha, ito ang perpektong solusyon. Maraming babae ang nag-aatubili na panatilihin ang mahabang buhok pagkatapos ng 50 taon dahil iniisip nilang maaaring magmukhang masyadong mabigat o walang buhay ito. Ngunit narito ang katotohanan. Ang mahabang buhok ay maaaring hindi ka panipaniwalang maging bata-bata kapag ito ay pinutol at iniestilo ng tama. Hatiin natin kung bakit ang mahabang mga layer na pinagsama sa curtain bangs ay maaaring magbigay sa iyo ng mas sariwa at mas naangat na hitsura. Una, ang mga mahabang layer ay lumilikha ng galaw at kalambutas. Habang tumatanda tayo, ang buhok ay maaaring magsimulang mawalan ng natural na sigla at densidad. Pinipigilan ng mga mahabang layer ang buhok na magmukhang napabigatan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng hugis at galaw. Pinahuhusay din nito ang dami ng hindi nagpapahintulog sa hitsura ng masyadong manipis na buhok, na mahalaga para sa pagpapanatili ng batang hitsura. Pangalawa, maganda ang pag-frame ng curtain bangs sa mukha. Ang curtain bangs ay isang game changer dahil inilalagay nila sa frame ang mukha kaysa takpan ito. Banayad na binibigyang diin ang iyong mga pisngi at panga. Tinutulungan nilang itago ang mga manipis na linya sa noo ng walang pagiging matigas ng tuwid na gupit na bangs. Pangatlo, ito ay isang batang-bata at walang kahirap-hirap na hitsura. Ang mahabang mga layer na may curtain bangs ay lumilikha ng walang kahirap-hirap na lived-in na estilo na maganda ang hitsura at relax. Ang estilong ito ay hindi ka pani-paniwalang versatile. Maaari mo itong suotin ng tuwid, alon-alon, o may malambot na kulot para sa iba't ibang okasyon. Ang estilong ito ay perpekto para sa mga babaeng gustong panatilihin ang haba ngunit magdagdag pa ng galaw at hugis. Para sa mga may katamtaman hanggang makapal na buhok, ang mga layer ay tumutulong na alisin ang sobrang bigat. Para sa mga may manipis na buhok, ang estratehikong layering ay maaaring lumikha ng dami. Para sa mga nagnanais ng low-maintenance na estilo, ang curtain bangs ay maganda ang pagtubo. At para sa mga nagnanais ng versatility, ang gupit na ito ay gumagana sa halos anumang paraan ng pag-estilo. Gumamit ng magaan na volumizing mousse para sa galaw. I-blow dry ang curtain bangs gamit ang isang round brush upang banayad na isweep ang mga ito palayo sa mukha. Iwasang mag-overlayer. Masyadong maraming layer ay maaaring magpahitsura ng buhok na manas kung manipis ang iyong buhok. Humiling ng face framing layers kaysa sa labis na layering. Yakapin ang natural na mga alon. Ang isang malambot na magulo na tapusin ay nagpapahusay ng batang epekto. Ang pagkuha ng tamang gupit ng buhok ay isang kahangahangang simula, ngunit ang pagpapanatili ng batang maliwanag na hitsura ay higit pa sa isang mahusay na gupit. Ang malusog, makintab at maayos na buhok ay gumaganap ng malaking papel sa kung gaano kabata ang iyong hitsura. Kaya pag-usapan natin ang ilang mahahalagang tips sa pag-aalaga ng buhok na magpapanatili ng iyong buhok na sariwa, ganap at maliwanag. Una sa lahat, ang malusog na buhok ay nagsisimula sa scalp. Habang tumatanda tayo, ang scalp ay maaaring maging mas tuyot na humahantong sa mas manipis at mas mahinang buhok. Narito kung paano ito panatilihing nasa pinakamahusay na kondisyon. Gumamit ng scalp serum o oil treatment. Maghanap ng mga sangkap tulad ng peppermint oil, rosemary oil o niacinamide na nagtataguyod ng sirkulasyon at nagpapalakas ng paglago ng buhok. I-massage ang iyong scalp araw-araw. Ang isang 2 minutong banayad na scalp massage ay nagpapalakas ng daloy ng dugo at nagpapasigla ng mga follicle ng buhok.
Iwasan ang malupit na sulfate. Ang mga shampoo na may sulfate ay maaaring mag-alis ng natural na langis na humahantong sa pagkatuyo at pagkaputol. Sa halip, pumili ng mga sulfate-free na shampoo na nagpapalakas ng scalp. Habang tumatanda tayo, ang buhok ay natural na nawawalan ng kahalumigmigan na maaaring humantong sa karupukan at kawalan ng liwanag. Ang hydrated na buhok ay nagmumukha ng mas makintab, mas malusog at mas bata. Narito ang maaari mong gawin. Mag-deep condition linggo-linggo. Gumamit ng mataas na hydrating mask na may mga sangkap tulad ng shea butter, argan oil o keratin upang maibalik ang kahalumigmigan. Ang leave-in conditioner ay ang iyong pinakamahusay na kaibigan. Pinipigilan ng magaan na leave-in conditioner ang pag-uukol at nagdadagdag ng kinang ng hindi binibigatan ang buhok. Gumamit ng maligamgam na tubig kapag naghuhugas. Ang mainit na tubig ay nag-aalis ng mahahalagang langis ng buhok na nagpapapalo at nagpapahilig sa pagkaputol. Lahat tayo ay nagmamahal sa pinong hitsura na ibinibigay sa atin ng mga styling tools, ngunit ang labis na paggamit ng mga ito ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala. Narito kung paano protektahan ang iyong buhok habang nakakamit pa rin ang nakaistilo at batang hitsura. Palaging gumamit ng heat protectant. Bago gumamit ng curling iron o flat iron, mag-apply ng thermal spray upang maiwasan ang pinsala ng init. Ibaba ang setting ng init. Gamitin ang katamtamang init kaysa sa mataas upang mabawasan ang stress ng buhok. Yakapin ang air drying kung posible. Hayaang ma-air dry ng bahagya ang iyong buhok bago mag-blow dry upang mabawasan ang pagkakalantad sa init. Velcro rollers para sa dami. Sa halip na araw-araw na pag-estilo gamit ang init, gumamit ng Velcro rollers para sa natural at bouncy na dami. Ang kulay ng iyong buhok ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung gaano kabata ang iyong hitsura. Ang maling kulay ay maaaring magpalabo sa iyo, habang ang tamang isa ay maaaring magpaalab ng iyong kutis at magdagdag ng init. Pumunta para sa multi-tonal highlights. Ang pagdaragdag ng malambot na mainit na highlights ay lumilikha ng dimensyon at liwanag. Iwasan ang malupit na one-tone na kulay. Ang jet black or sobrang magaan na blonde ay maaaring magmukhang matigas. Ang mas malambot na tono ay nagdaragdag ng mas natural na epekto. Pumili ng face framing highlights. Nakakatulong ang mga ito na magliwanag ng mukha at lumikha ng malambot na batang glow. Ang mga split ends at magaspang na mga gilid ay maaaring magpahitsura ng pagod at matandang buhok. Ang regular na pag-trim ay tumutulong na panatilihing sariwa at malusog ang iyong estilo. Mag-trim tuwing 6 hanggang 8 linggo, pinipigilan nito ang mga split ends mula sa pagbibiyahe pataas sa shaft ng buhok at pinapanatiling malakas ang iyong buhok. Humiling ng dusting kaysa sa isang malaking gupit. Kung gusto mong mapanatili ang haba, hilingin sa iyong tagagupit ang isang dusting, isang magaan na trim na nag-aalis ng pinsala nang hindi nawawalan ng mga pulgada. Ang iyong kinakain ay may malaking epekto sa kalusugan ng buhok. Narito ang ilang mahahalagang sustansya na tumutulong na mapanatili ang malakas at maliwanag na buhok. Ang biotin at collagen supplements ay nagtataguyod ng mas malakas na buhok at tumutulong na maiwasan ang paghihip. Ang omega-3 fatty acids, matatagpuan sa salmon, walnuts at flax seeds, ay nagpapanatiling hydrated at makintab ang buhok. Ang bakal at protina. Ang mababang antas ng bakal ay maaaring magdulot ng pagkalagas ng buhok, kaya isama ang mga dahon na gulay, manipis na karne at itlog sa iyong dieta. Uminom ng maraming tubig. Ang hidrasyon mula sa loob ay nagpapanatiling malusog ang iyong scalp at buhok. Sa katapusan, kahit anong gupit ng buhok o rutina sa pag-aalaga ng buhok ang iyong piliin, ang kumpiyansa ang tunay na nagpapabata sa iyo. Alagaan ang iyong buhok, yakapin ang mga estilong nagpapaganda sa iyo, at higit sa lahat, suotin ang iyong buhok ng may pagmamalaki. Kapag maganda ang pakiramdam mo sa iyong sarili, ang enerhiyang iyon ay kumikinang. At iyon ang tunay na nagpapabata, nagpapasigla, at nagpapuno ng buhay sa iyo.
Kaya iyan na, 5 gupit ng buhok na nagpapabata pagkatapos ng 50 taon, kasama ang mga mahahalagang tips sa pag-aalaga ng buhok upang mapanatiling malusog, maliwanag at puno ng buhay ang iyong buhok. Tandaan, ang susi sa magandang hitsura ng buhok ay hindi lamang ang tamang gupit. Ito ay tungkol sa kung paano mo ito inaalagaan, kung paano mo ito iniestilo, at higit sa lahat, kung gaano kakumpiyansa na ito ay suotin. Pumili ng estilo na nagpapaganda sa iyo at ang kumpiyansang iyon ay kikinaig. Kung natutuwa ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi ka makapalagi ng isang bagong video. At ipaalam sa akin sa mga komento, ano ang iyong paboritong hairstyle? Gustong-gusto kong marinig mula sa iyo. Salamat sa panonood at makikita kita sa susunod.